Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Captain Mark Anthony Pariñas, currently the designated Civil Military Operations Officer of 6IB. And previously, 2024, ako yung naging Operations Officer ng batalyon na ito. And isa sa trabaho namin dito is yung pag-conduct ng peace mediation and RIDO settlement. So, as isang military uniform personnel, very proud kami na makagawa kami ng ganitong activity, no, na isettle yung mga matagalan na rido sa isang lugar. And dahil dito sa kinakandak namin na peace mediation and rido settlement, nakakapagbigay tayo ng peace of mind sa mga community and na preserve natin yung peace and security. And doon, tuloy-tuloy na papasok yung development sa isang lugar. So kasama ko rin dito si First Lieutenant Agsalda, previously naging Battalion Civil Military Operations Officer din ito sa 6th Infantry Battalion. Ako si First Lieutenant Mark Johnson M. Agsalda. Currently yung company commander dito sa Alpha Company ng 6IB. May area dito sa Mama Sapano. So, dito ngayon, nandito tayo sa Barangay Pimbalkan, sakop ng area namin. Ito na yung pinakadulo na barangay na hawak ko. So, sa likuran natin, dyan 1 kilometer away is yung very infamous na Tukanalipaw. So, kadugtong dito sa ilog na ito, sa likuran natin, yan yung SAF 44 bridge dun sa unahan. So, 1 kilometer away. So, andito tayo ngayon at kasama natin si Commander Zainuddin Chiaro ng may hawak dito sa Barangay Pimbalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kung na si Kwan Zainuddin Chiaro. Pasalamatan ko sa mga tropa. Nandito na sila sa amin sa Barangay Pimbalkan. Thank you. Unang-una po, magandang umaga sa ating lahat sa tropa ng 6ID. Ako nga pala si Muslimin Amilil. Kasalukuyang kasama ni Bapa Jay. Pwede mo bang ikwento paano nagsimula ang RIDO? Unang-una sir, ang pagkakaalam ko, nagsimula ito sa nung may nangyari man dyan na yung pag-ambos kay pulis, si Mansur Sianga. Doon nagsimula, yun ang pagkakalam ko, doon nagsimula ang hindi pagkaunawaan ng magkakamag-anak dito kasi nakalimutan ko lang kung anong buwan saka anong date, pero nung nakaraan inambus siya dyan banda sa sa may sakop ng Dakumuya na banda sa boundary ng Tukanalipaw papuntang Dakumuya. Tapos ang pagkakaalam ko dito siya galing, tapos pag-uwi niya, pagdaan niya dyan banda sa dun sa Dakumuya, yun, inambus siya. Tapos sa pangyayari yun, sila Bapa Jay pa ang naging nakaresponde sa kanya. Nakaresponde sa kanya doon, tumulong. Pero yun ang problema kasi pagsapit ng ilang araw, yun ang lumabas. Parang sila Bapa Jay na ang naging suspect nila. Tapos dahil doon, yun ang nangyayari. Parang nag-react na itong mga kamag-anak ni Sianga na kumbaga parang sila Bapa Jay na ang suspect nila. Tapos may naririnig na sila Bapa Jay dito banda sa amin na parang gusto nilang salakayin itong area ni Bapa Jay dito banda.
Tapos kami naman, nag-uusap kami nila Bapajay, saka sa mga kasama namin na pag-usapan na lang ito. Kasi yung side kila Bapajay, hindi talaga parang yung binibintang sa kanya. Kasi posibleng mangyari na yung pag-amo sa kanya, si Bapajay pang tumulong sa nag-responde doon sa pangyayari yun. Tapos yun ang talaga pagkakalam ko ng punot dulo na kaya nangyayari yung yung pagsagupan nila Bapajay dito. Bapajay si Si Bapajay. Bapajay. Oh. So, sige nga, ano mo nga, Bapa, saan nanggaling? Kasi ano mo nga ngayon, ikwento mo nga paano nangyari yung unang bakbakan. Ano mo lang to sa gaano kalapit lang. Ang pagkakalam ko nagsimula yung sa yung anak ni Bapajay dito kasi may tulay man dito. May tulay dito tapos dumadaan yung anak ni Bapajay. Tapos yun ang sabi saka kasi may mga civilian din dito. Dito sa pamamahay natin. Tapos dumaan yung yung anak ni Bapajay dito yung si Katipa. Tapos bigla na lang siya pinaputukan. Kaya ang nangyayari doon kasi siyempre diyan naman ang bahay nila Bapajay diyan lang sa unahan. Tapos ang nangyayari, yun pagkalam nila na pinaputukan si Katipa yung anak niya. Ayun. Siyempre ito lang disyerto na pagitan. Kaya ayun nagpaputukan. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sagupahan dito sa area. So, sandali, ganito kalapit lang, ano nga natin, gaano kalapit lang to. Yung putukan galing dyan sa likod ni Muslimin, dyan sa kabila ng ilog, at saka yung pinutukan, pinabapa, nandito lang. Nandito lang sa eskwelahan na ito. Yung eskwelahan na ito. So, kita pa yung mga tama ng bala doon sa mga eskwelahan. Ganon kalapit. So wala pang 100 meters. Yan yung ganon katindi yung away na So noon, Bapa, anong reaction mo? Ilan yung tropa mo na ano ba ang ginagawa ng isang commander na katulad mo pag ganon? Talagang laban talaga. Ang nangyayari sir, kasi siyempre pagkarinig ng mga kasama ni Bapajay na may putukan na dito. Yun, kahit kasi dito sa amin, kadalasan walang signal. Mahirap yung signal. Tapos, ang ginawa ng mga kasama ni Bapajay, yung nasasakupan niya, yung dito lang sa malapit, agad na sila nagpunta dito para tulungan si Bapajay. Kasi yun ang pagkarinig na pinaputukan sila dito. Tapos yun ang nangyari, yung sa Tukan na Lipaw, sa Linantangan, sa Kalibutan. Kasi pwede pa man sila pumunta dito kahit sa highway sila dumaan. Kaya yun, pagdating nila yun ang kasi yung ito naman sa kabila, yun din ang pagkakalam namin. Siyempre, unti-unti na rin dumarami sila. Saan sila nakapwesto noon? Yung sa pag-umpisa pa lang ng pagputok nila ni Katipa, dito si Katipa sa tulay, sabi nila diyan lang sa sa may tulay na yan diyan lang sa malapit sa tulay. May tulay na naman pala dyan. Yun yung isa. Tapos ano na naman yan? Ilog na naman pala yan? Ganito pala talaga dito, talagang ilog. Bali, yun, nandyan sila. Tapos yung pagdating ng bawat reinforce nila, kayun, unti-unti nang lumalawak. Hanggang sa nakarating na doon sa kila Ustad Gihod, saka doon sa may support po na doon kay Commander Ben na. So ganun pala siya pag pumutok dito na ng simula ng rido dito, lahat talaga napapasama, ganun? Paano yan? Parang ganun na nga sir, kasi siyempre, alam na nila na bawat isa dito kay Bapajay at yung sa kabila, alam na nila kung sino magiging kasama ng bawat isa sa kanila. Kaya yung iba, halimbawa dun sa may sa 44,
ang ginagawa na nila, hindi na sila pumupunta dito. Pero ang pinapaputukan na nila, yung mga kasamaan ni Bapa Jay doon banda sa may Tukanalipaw. Para hindi makapunta Oo, dito. parang hindi na. Ganun Tapos, pala ganun yung din style pa. dito, no? Para dito na lang labanan. Hindi Oo. na makapasok yung ano dito, Oo, yung mag-reinforce. parang ganun, sir. Mm. Kaya, yun, umabot na lumawak na yung kwan. Hanggang sa, doon na banda sa may libutan. Lumawak pa hanggang libutan. Galing Oo. kami ng libutan eh. Oo. Ganon ka, ano? Doon sa may Pusaka, sir. O galing lang kami doon ngayon. Hanggang doon yan yung umabot itong ano? Oo. Pero, Hindi, bakit? Paki-explain nga kay Bapa kung bakit ganon, bakit umabot pa ng libutan yon. Di para maintindihan din na ating mga kababayan na ano ba yung gaano ba ka dahil magkakamag-anak kayo, anong kwan ba? yun, sir, dahil sa magkakamag-anak, ang nangyari dyan, yung kasama ni Bapa Jay doon banda sa may libutan, doon sa may Pusaka. Kasi siyempre, ito naman sa kabila, may kamag-anak din doon. Ah, ganon. Oo. Tapos yun ang ginagawa, yun ang nangyayari pag halimbawa pag nagkaputukan dito, hindi na sila pupunta dito kasi yun sila na doon. Sila rin doon. Oo. So parang ganon ang nangyari pala na yung basta sila doon, sila rin dito, Oo. iba-iba rin dito. Oo. Ganun, sir. O sige nga, pakipasa nga yung mic kay ano. So paano nangyari no? Nung ikaw bilang isang company commander, 7 ka pa Nung lang time nun. na yun, sir, is 7 pa ako nun, sir, ng 6IB, sir. And then nag-OIC din ako sa Bravo Company, sir, kasi nung dati, sir, na area pa dito, sir. Bravo Company dito, sir. Hmm. So, nag-OIC din ako that time, sir, nung nagkaroon nga ng Rido dito. So, yung magkamag-anak dito na magkaaway, tapos si Commander, may kamag-anak dun sa libutan, Hmm. tapos yung kaaway niya may kamag-anak din dun sa libutan. Hmm. Yung mga kamag-anak nila dun sa malalayo pa, hanggang yung mga kamag-anak nila hanggang dun sa Tukanalipaw, nag-aaway din. Hmm. So, kamag-anak versus kamag-anak na yung nadamay dun sa Rido na yun. So, siyempre, parang kung baga simpatya nila sa kamag-anak nila Hmm. na nagre-Rido. Nagkakaroon din sila ng away dun sa kanila din na area. Kaya nung nabalitaan nga namin yan, kinonfirm namin, inantay namin yung order galing sa taas na i-deployan na ng tropa, nagkaroon ng planning. So, nagkaroon ng clearing operations dito sa area na nga ng Pimbalkan at saka doon sa Libutan, sir. Kung saan tayo galing kanina. Sige nga, Mark 1. So ano nangyari nun? Bilang S3, pag ganon, Bilang S3 nung time na yon, sir, prior kami pumasok dito sa area ng Pimbalkan na ito, sir. Nagkaroon muna kami ng initial coordination sa mga MILF commanders. Pero dahil nga, sir, sa sitwasyon dito sa area, signal, sir, yung pinaka-concern dito, sir. Signal ng cellphone. So may time, sir, na nagpuputukan, hindi ma-directly tawagan yung commander na may hawak dito sa area, sir. So mapapansin niya ng mga komunidad na magkakaroon na ng movement, insertion na ng tropa dito sa area para ma-pacify namin, sir, yung nangyayari dito na putukan sa Pimbalkan, sir. So nakailang kuan na rin dito, sir, settlement. Witness na rin ito si Bapa, sir. Bumababa pa nga dito si General Idasa noon, sir, para ayusin itong Rido, sir, sa dalawang grupo na ito, sir. So dumating yung panahon na pabalik-balik yung nangyayaring putukan pa rin. Apektado yung pamumuhay ng komunidad, sir. So nagkaroon kami ng initial settlement, usap-usap. And then pangalawa, nagkaroon ng written agreement, sir, na ito yung magiging sanction sa grupo na involved dito sa putukan na nangyari sa Pimbalkan, sir. Pangatlo, pag hindi pa rin makinig, dinadala pa namin ito, sir, sa sa munisipyo ng Mamasapano. Hinaharap namin sila kay Mayor. So pag hindi pa rin sila sumunod, ma-force talaga ang 6IB Philippine Army, sir, na i-clear itong area, sir. Kasi yun nga, sir, may mga buhay na sasawi dito,
and maraming nasisira na ari-arian, sir. Yun yung ano, yun yung naman ang mandato ng Philippine Army na ano. Kasi, sige, ipasa kay Bapa. Yes, sir. Kung Bapa, nung nagkakaputukan na, kayo nakipagputukan na, ano ba yun? Ubusan na ba nun ng tuloy-tuloy lang yun kung walang gigitna sa inyo? Sir, ang doon, hindi naman sa kung baga yun ang ng bawat isa sa magkakamag-anak na ito na. Kasi Kumbaga, magkakamag-anak lang, oo. di ba? Pero parang nagpapaputukan lang na yung lang, depensa lang nila sa bawat isa para hindi Pero hindi yung kung baga, pero minsan nagkakaroon talaga na may tinamaan saka may namamatay. Kasi hindi yun ang pagsagupan na kung baga parang inubos na talaga yung sa kung baga dito banda kibapajay papasukin na talaga yan yung sa kanila kasi siyempre siguro naisip din nila na magkakamag-anak sila pero karamihan man sir sa yung nasusugatan sa namamatay yung mga reinforced lang. Ganon. Kasi yung karamihan sa reinforce, hindi taga dito. Na yun ang parang umaabuso talaga na, kung baga, dyan sa kanila, parang gusto na talaga maubos yung side dito kila Bapajay. Kaya, karamihan, yun ang Ganon. Ganon pala yun. Oo. Mga Pero reinforce na galing sa kabilang lugar, yun yung talagang aggressive talaga na parang pasukin yung bawat isa sa kalaban ng Kaya nga dito sa yung sila Bapajay lang tsaka nila Ustads, hindi sila, parang magkaaway sila, pero hindi naman na, kumbaga, gusto na talaga, ubusin yung sa kabila. Kasi, siyempre, yun, naisip talaga nila na magkakamag-anak din sila. Pero, kahit ipagtanong pa sa mga tao dito, yung karamihan sa nasusugatan sa namamatay, karamihan talaga yung mga reinforced. Kasi, siyempre, aggressive talaga sila na, Parang, ganon pala yun. Pero anong naging papel ng Army? Bakit naging... Kung hindi pumagit na yung Army, anong magtatagal? Anong mangyari? Sa lang sir, sa totoo lang, kung hindi dahil sa tropa, sa Army, siguro mahirap siguro awatin ito na kung sino lang dito sa kahit nga yung mga LGUs, nahihirapan din sila kasi siyempre yun ang nangyayari pag kahit isang putok lang dito, agad na nag-alert yung isa. Kaya minsan nga kahit isang putok lang dito na pag narinig dyan sa kabila o di kaya dito magkarinig, parang may pinaputok na tayo. Kaya, ganon yun. Parang si Bapa, di ba dito siya nakatira? Oo. So pag putok na ganon, react na naman. Yung si Bapajay, kasi nangyari dyan sir, hindi sa lahat ng ito na kasi ito ang brigade commander namin dito sa Pero hindi kagaya sa inyo sir na kung baga yung halimbawa pag nagbaba si Bapajay ng order sa amin sa lahat ng tao namin na kung baga hindi kagaya sa inyo na kasi siyempre dito minsan dahil sa hindi kagaya nyo na lahat dumaan sa pag-aaral tsaka training, ganon. Kasi siyempre, rido dito Tsaka hindi kagaya nyo na Hindi lahat susunod agad-agad. Yung may mga baril, pag may narinig, parang madali lang sa kanila na yung makipaghiganti na agad. Kaya yun ang dahilan na kung baga parang madali lang dito sa amin ng Pero yung iba lang. Kasi yung iba naman sa amin, tsaka diyan sa kanila, may nag-iisip din sila na huwag kayong ganyan kasi yun. So kunyari, si Bapa nun, siyempre parehong commander, di ba? Parehong mataas. So, hindi naman kaya ng buong grupo ng MILF agad-agad na ma-resolve kung walang LGU, walang military, ganun ba yan? Yun ang sabi ko sir, parang
mahirap din. Mahirap Kasi- din. Mm. Oh. Kaya hindi, yun ang sabi ko, kung hindi dahil dito sa sa tropa, sa militar na, kung dito lang, mahirap talaga awatin kasi madali lang kumbaga, may pumapasok dito na magsisettle pero hanggang dun lang. Hanggang Kasi dun lang. siyempre, pag uwi na nila, bukas, di kaya sa Magkalawa, o di kaya sa sa susunod na, yun. Kasi siyempre, walang namamagitan dito sa, kumbaga may nakalagay dito na habang hindi pa nasisettle dun sa taas, kagaya sa sa ginawa nila Brigade Commander, saka nila Governor, na yun. Kasi, madali lang talaga, Hindi, literal kasi na ang pagitan nyo lang, isang ilog lang na hindi naman napakalaking ilog talaga. Yun ang literal lang na pagitan ng dalawang nagre-rido. Oh. And then kawawa rin talaga ang civilian. Yun nga, sir. Hindi, katulad dito, itong school, talagang walang makapag-eskwela dito sa school na to Wala na. kung may nagre-rido. Oh. Kaya kailangan ng ng military. Pero Mark, paanong kwan nyo nun? Paano nyo sinimulan na nung ito? Ginawa nyo rin lahat para di ba? Para kausapin lahat ng sides. Na ang problem lang signal. Kaya nga nung sa 44 talagang wala ring signal, wala ring maayos na communication. Pero dito, sanay na kasi kayo sa area, kaya alam nyo yung ginagawa nyo tungkol sa communication, di ba? With the MILF din. Yes, sir. Yes, sir. Yung kuan doon, sir, yun nga, sir, yung pinakaunang concern dito is signal. Mm. And kung paano natin ma-direct contact yung ground commander dito ng MILF sa barangay, sir. So, kami na mga sundalo, naman, sir, naglalaylo naman yung putukan. Mm. Makita nila na nagko-convoy na yung armored vehicle namin and military truck. Mm. Papasok pala kami sa area. Unti-unti na rin umuupa, sir, yung putukan ng bawat magkabilang grupo, sir. Mm. And hanggang sir, tuloy-tuloy pa rin yung tawag namin sa cellphone. Kahit na sa oras na yun is hindi na puputol na mag-exert kami ng effort na tawagan pa rin ng tawagan. Mm. So, yun, sir, pag nakapasok na rin kami sa area, wala nang putukan, sir. Doon na magkakaroon ng lakas ng loob na magsibalikan yung mga civilian, sir. At yun ang pinaka-intent ng Brigade Commander namin, sir, na walang mag-evacuate. Kailangan makabalik sila sa kanilang bahay, sir. So yun, sir, magagawa lang din namin yon sa part na yun nga, convergence effort with the local government unit sa tulong ni Governor Mintimbang, sir. And sa presence na rin ng aming Brigade Commander na si Brigadier General Cato, sir. Malaking bagay yun, sir, na makita ng publiko na ito ang LGU natin at saka yung sundalo natin, pati yung Philippine National Police is katuwang sa katahimikan at pag-maintain ng peace and security dito sa area, sir. Ilan ba ang namatay? Ilan ang namatay sa na yan? Sa Rido na yun? Si Papa, sir. Kasi Bapa. Si Bapa. Si Bapa. Sa amin, isa naman. Isang namatay. Oo. Tapos Bapa, ilang buwan yung Rido? Umabot. Hindi ka tama. Sabi sa'yo kung sasagot. Sobra 1 year din. Oo. So anong buhay ng mga ini-imagine ko lang yung buhay ng taga dyan sa kabilang ilog may kasalukuyang Rido. Anong buhay nila pag ganyan? Paano sila bumiling pagkain? Paano mag-aral yung mga bata? Kung mga ganun na pensyonado. Ang nangyayari doon, sir, yung mga bata, karamihan habang hindi pa nasisettle, nakatigil yung mga bata. Hmm. Hindi sila nakapag-aral. Basta sobra 1 taon, walang pasukan ng itong paaralan dito. Hmm. Tapos yung pamumuhay naman nila, siyempre, yung karamihan din siya na may mga anak doon sa abroad, ganun. Pero yung talagang,
pinagsasakaan nila na lupa na hindi talaga. Ito sir, nakikita na ninyo na mga siguro mga 2 taon na walang laman itong mga deserto dito. Hindi kasi, hindi Oo. makapagtanim. Oh, Yun pala yun. oh. Kasi nga kung nandiyan siya, pwede siyang sniping lang nung hindi, ang lapit-lapit eh. Saka pati dyan sa likod ng madrasa na ito na hindi rin. Mm. Basta maraming, hindi lang siguro mga 50 hectare apektado dito na hindi na Hindi na mapagsakahan ng mga tao. Gaano nyo na-appreciate o nagpasalamat nung na-resolve ba yung Rido? Na anong nangyari? Bumalik ba yung tiwala ng bawat isa nung natapos yung Rido? Sa ngayon sir, kasi ito na yung huling paghaharap namin dito, yung kay Governor Ali Mitimbang tsaka yung katuwang yung Brigadier Commander tsaka yung mga CPD pati si RD nandun din. Tapos yun, simula noon yung mga civilian dito banda kila Bapajay, ito nakikita na nilo unti-unti nang nakipag-COyan. Mm. Pati rin diyan sa kanila, pero ito lang hindi lang nila malapitan ng isa't isa kasi itong tulay nasira na talaga. Wala na silang madaanan. Kaya yung mga kamag-anak ng mga tao dito na diyan banda nakikipagkita lang sila pero doon pa sila dumadaan. Diyan pa sa labas sila magkita. Mm. Yun. Pero yung mga nila sa isa't isa parang unti-unti nang bumabalik dahil dyan sa tulong nila Brigadier Commander tsaka yung si Governor. So, Mark, bilang CEO sa area and then ngayon katuwang mo si Bapa na pagpanatili na ganito ba? Kasi nga, ikwento mo nga ano yung struktura normally na may MILF commander sa isang area na ganito. So sa amin dito sir sa Mamasapan maraming mga MILF community or may mga commander dyan na may hawak sa area tulad ni Commander Zainuddin Quiaro. Mini-maintain namin yung coordination. So, may mga contact kami yan sa kanila. Pag for example, magpapatrol kami or magkakaroon kami ng checkpoints or ng mga operations dito sa area. May mga pinupuntahan kami na pasok sa lugar nila. Kailangan namin makipag-coordinate. So, kailangan nating tawagan sila bago magpunta doon para hindi naman na hindi nakakabastos sa side nila na kasi yun is community nila. Nirespeto natin yan na sila dito sa Pimbalkan, community nila ito. So kung papasok kami dito bilang mga sundalo, pag pumupunta kami dito minsan bumibisita lang, kausapin sila kung kinukumusta yung mga sibilyan, kung nakabalik na. So sa ngayon naman sir, nakakabalik naman lahat ng mga sibilyan dito sa kabilang sides. Both sides sir, nakabalik na dito sa kay Commander Quiaro and dun sa kabila ng ilog. Ang problema lang talaga is hindi na makatawid dito sa kabila ng ilog kasi nasira na yung tulay. Dati sir, may tulay pa yan na gawa ng kahoy pero sa ngayon nasira na siya. Mark, gaano ka magpasalamat din at fulfilled din na nagawa nyo yung ganitong simple pero significant accomplishment para sa mga residents ng Pimbalkan, Mamasapano. So, yung makita namin sir na yung mga bata makapagbalik na ng pag-aaral, yung mga sibilyan balik na yung pamumuhay nila na normal, nakakapagsaka na rin yung iba, nakakapag-isda na rin din yung iba dito sa ilog. Yun yung fulfillment namin bilang sa side namin sa 6IB na makita namin na tahimik na yung lugar at payapa na dahil dun sa efforts namin together with kay Governor and then kay Brigade Commanders. Then
sa PNP na pinagtulungan namin na isettle yung rido dito, which is considered na malaking rido kasi ilang barangay na yung nadamay. So dahil dito sa rido na ito. Bapa, gaano ka pa salamat na natapos na yan ngayon? Okay, itukusuko ako sa military. Siya sa gobyerno. Sa siyan inakasital kanunya ba problema sa Pimbalkan. Si Timbalan, Gobernur Datwali Kajali Mitimbang itu si Brigade Brigade Kato Mijang Ibu aku salamat sa ki Kato sa so rido siya sa Timbalkan na nakaranda sama Piazza Maya sa ndoi makayo katon na ntuba na bagi pernah military i sinapang siya utama. Paki-translate lang. O yun sir, nagpapasalamat si Bapa Jay dahil sa tulong ng military, saka yung ibang mga LGOs, saka itong kasalukuyan na mahal nating gobernador, si Governor Kagi Alimid Timbang. Lubos na nagpapasalamat siya, saka pati na rin kami dahil sa kanila, yun, nasisettle ng mabuti itong rido dito sa Barangay Pimbalkan, saka Barangay Tukanalipaw, pati na rin sa sa Barangay Linantangan, saka Barangay Libutan. Maraming salamat. Maraming salamat.